Mga usaping legal, bibigyan kasagutan natin yan. Narito na ang ating kapuso sa batas, Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning, Ate Sue. Eto na nga, babala. Sensitibong balita ang ating tatalakayin. Kalunos-lunos ang inabot ng 9 na taong gulang na na-confine sa ospital. Dahil masakit daw ang kanyang tiyan, hot compress sana siya ng isang nursing aide. Ang mainit na tubig inilagay ng nursing aide sa surgical glove. Sumabog daw ito at tumapon sa bata ang mainit na tubig. Lapnos ang balat ng tiyan, hita, singit at maselang bahagi ng bata. Sino ang mananagot dito? Well, here's all you need to know. Ask Attorney Gabby. Hashtag Ask Attorney. Attorney, grabe ang nangyaring to. Ano po ang habol ng pasyente rito? Naku, since hindi ako doktor unang-una, hindi ko sigurado kung talaga bang ginagawang hot compress ang surgical gloves. Iba pa ang gloves na to sa usual na nakita natin na parang manipis na latex gloves? Sa isang normal na tao na tulad ko at tulad ninyo, parang hindi yata good idea ang lagyan ng mainit na tubig ang gloves na yan at ilagay sa katawan ng walang other protection. At siguro, sobrang mainit at halos kumukulo ang tubig na to para magkaroon ng second-degree burns ang bata. At natuloy na rin nga sa infection. Naku, kawawa naman. Unless meron kayong ibang expert opinion, sa akin ay parang pagpapabayata ang paggamit ng gloves bilang hot compress. Lalo na kung medical personnel ang gumawa nito sa isang ospital kasi isipin natin, they should have known better. Manipis ang gloves, sobrang mainit na tubig, bad combination. Napakalaki talaga ng risk na baka magkaroon ng aksidente na pwede sanang na-prevent. Maaaring pumutok ang glove o baka hindi na itali ng maayos. Maaaring bumukas at mabanlian ng pasyente at nangyari na nga ang nangyari. So ayon sa general rule sa ilalim ng Article 2176 ng Civil Code, ang sino man na dahil sa pagpapabaya o nakakaabala o nakakasakit o nakakapinsala sa ibang tao ay magkakaroon ng liabilidad para sa damages. And take note, ang obligasyon na to ay maaaring direct liability ng employer ng taong ito. So actually, tumingin ako sa internet, baka naman gawain naman talaga ang paggamit ng gloves as a remedy, pero parang wala akong nakitang ganitong rekomendasyon. In fact, ang rekomendasyon, halimbawa, na isang popular na doktor, kung hindi makabili ng hot water bottle o bottle sa butika, ay gumamit ng bote, lalagyan ng mainit na tubig, in fact, warm, at huwag masyadong mainit, at babalutan pa ng tuwalya, at baka nga mainit at masaktan ang pasyente. So that's what you probably need to know. Hashtag Ask Attorney. Pinapipirma daw ng quitclaim ang magulang ng bata at sagot na raw ang bill sa ospital pero wala raw silang habol na iba. Ano po ba talaga yung quitclaim na yan? Well, yung quitclaim, ito nga ang madalas na tinatawag natin na areglo, compromise agreement o settlement. Ito ay isang kontrata o usapan na yung naagrabyado at yung nakaagrabya ay mag-a-agree na dahil sa tamang consideration, usually nga ito ay pera or other terms and conditions, ay wala na silang habol sa isa't isa dahil nga sa isang insidente o aksidente. Usually ito ay ginagawa para matapos na ang hidwaan at hindi na magkaroon pa ng mahabang kaso sa korte. Pwede ang areglo para sa civil na kaso o mga kaso ng kapabayaan o negligence, pero hindi po ito para sa ibang mga kriminal na kaso. Baka sabihin admission of guilt ito, kaya gusto niyang makipag-areglo. Isa pa, kung natuloy ang kaso for negligence, take note, ang liabilidad para sa damages ay hindi lamang para sa actual damages, tulad nga ng babayaran sa hospitalization at mga gamot. Dapat din siguro may liabilidad para sa ibang damages at hindi lamang tong actual damages, tulad ng moral damages na lang, yung paghihirap, yung physical suffering, anxiety at mental anguish nung nasaktan. Napakasakit noon, nalapnos ang balat ninyo, kawawang-kawawa naman kayo. So dapat kasama siguro itong moral damages sa pagsasagawa ng isang areglo o compromise agreement. Well, yun lang ang masasabi ko kung ako ang tinatanong ninyo, kaya nga ask Attorney Gabby. So basta't usaping batas, bibigyan nating linaw. Para po sa kapayapaan ng iisip, huwag magdalawang isip, ask Attorney Gabby.